kung ang aso ba ay marumi ang kanyang katawan, at kapag nasagi niya ang aking katawan o ang aking damit, ano ba ang dapat kong gawin? Actually, ito ay napaka-importante na maunawaan natin dahil madalas itong naitatanong at nangyayari sa ating lugar, lalong-lalo na sa mga probinsya. Sa mga baryo, sa probinsya, special, ito ay madalas na nangyayari. At madalas din na tinatanong. So, inshallah, sa abot na ang ating makakaya, ay matutugunan natin ang mga gumagambala sa isipan natin kung ano ba ang dapat na gawin. So, ating ididetali sa abot ng ating makakaya ang opinyon ng ating mga ulama tungkol sa bagay na ito. Una, ang original na batas ng lahat ng hayop sa buong mundo ay malinis. Ang original na batas sa lahat ng hayop sa buong mundo, ang original na batas nito ay dalisay at malinis. Malinis ang hayop na yan, malinis ang kanyang katawan, patay man yan o buhay. Yan po ang original na batas. Maliban kung may dalil o may katibayan na nagsasabi na ito ay marumi. So dito, ang aso, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay isa sa mga naitala o naisalaysay na marumi at bawal na kainin. So isa ito sa mga nabanggit ang katibayan na marumi at bawal na kainin. Pero ang tanong, saan sa kanya ang marumi? Yun bang lahat sa kanya, sa katawan niya? Dahil siya ay haram na kainin? O mayroong parte dyan sa katawan niya na yun ang marumi? So yun po yung tatalakay natin ngayon. Ayon sa hadith na isalaysay ni Abi Hurairah radiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ng Allah, ito ay hadith na malakas, hadith marawahu Muslim. Sinabi ni Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab. Ang pagdadalisay sa mga palanggana, sa baldi, sa lagayan ng isa sa inyo, kung dilaan ng aso o ipinasok ng aso ang kanyang bibig at uminom siya sa anuman sa inyong mga kagamitan. Kung uminom ang aso sa anuman sa inyong mga kagamitan, ito man ay palanggana, ito man ay baldi, ito man ay lalagyan ng anumang gamit, kapag ito ay dinilaan ng aso o uminom dito ang aso, ay kailangan hugasan ninyo ng 7 beses, ulahunna bit-turab, at una na ihuhugas nyo muna dito ay ang lupa. Lupa muna ang unang gamitin natin sa paghugas, din 7 beses. O kaya ay lupa muna and then tubig. Mayroong hadith na nagsalaysay naman na ang lupa ay gagawin sa huli. Ukhrahunna bit-turab. Ibig sabihin, tubig muna and then ang panghuli sa 7 beses na yan ay ang lupa. So yun yung, actually, nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama tungkol dito sa lupa, kung ito ba ay obligado o sunnah. At mayroon sa ating mga scholar na nagsabi, katulad ng Shafi'iyya, na sunnah ang paggamit ng lupa. So ibig sabihin, kung hindi mo gagamitin ng lupa, gagamit ka ng sabon o ng joy bilang panghugas doon, ay pinahintulutan nila ayon sa ibang scholar. Pero ang ibang mga ulama, sabi nila dapat may lupa talaga. So kung titingnan natin yung hadith na binanggit natin, ang marumi dito ay ang kanyang laway. Dahil kapag ang aso ay nadilaan niya o uminom siya sa inyong lalagyan ng tubig o dinilaan niya ang lalagyan ninyo ng pagkain, kailangan ninyong hugasan niya ng 7 beses. So marumi ang kanyang laway. Ayon sa hadith na isa pa, na isalaysay ni Abdullah bin al-Mughaffal, qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagha al-kalbu fil ina'i faghsiluhu 7 marrat." Kapag dinilaan ng aso ang inyong mga lagayan, ay hugasan ninyo ito ng 7 beses. Wa'afiruhu thamina fit turab, at ang pangwalo dito ay gamitan ninyo ng lupa. So kung titingnan natin dito mga kapatid, ang paglilinis sa paraan ng paglilinis ng dinilaan ng aso, maging anumang gamit yan na kanyang dinilaan, ay kailangan talagang hugasan ng 7 beses. So ito yung nasa laman ng hadith. So kung uunawain natin mga kapatid, ay ang marumi dito na nabanggit sa hadith ay ang kanyang laway. Laway ang nabanggit sa hadith. So wala na pong maliban dito na katibayan na naitala o nakarating sa atin na marumi maliban sa kanyang laway. Yan lang pong nabanggit. Siyempre, ang aso, siyempre, haram na kainin yan. So ang pinag-uusapan natin dito ay kung saan sa katawan niya ang marumi, kung saan kapag nasagi niya ang ating katawan ay kailangan nating hugasan. So, importante, nabasa ko yung hadith na ang marumi ay ang kanyang laway. Karagdagan dito, lahat ba ng kanyang ininuman ay kailangan bang hugasan ng 7 beses? Kahit na napakalaki yung lalagyan? Halimbawa, isang drum o isang swimming pool, kailangan bang ibuhos natin yung buong swimming pool at hugasan? Siyempre, may mga tanong din na gano'n. Dahil sinabi natin dito na nabanggit sa hadith na anumang kagamitan o lagayan ang dinilaan o ininuman ng aso ay kailangan ninyo hugasan ng 7 beses. So, ibig sabihin, kung titingnan natin, lahat ba ng kanyang nadilaan at nainuman ay kailangan hugasan kahit gaano karami yung tubig niya? So, dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang kanyang tubig na ininuman ay konti. Ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagha al-ma'u qullatayn, lam yahmil al-khubuth." Kapag ang tubig ay umabot sa qullatayn, at ayon sa pag-estimate ng ating mga ulama, ang dami ng tubig ng qullatayn, ibig sabihin yung lagayan mo ng tubig na yan, ang dami niya ay umabot ng 160.5 liters. Pag umabot po sa tubig na yan, kapag siya ay uminom dyan, hindi po siya dudumi. So, ibig sabihin, may mga exemption. At ang exemption dito, kapag ang dami ng tubig na kanyang ininuman ay 160.5 liters pataas, ay hindi makakaapekto ang kanyang pag-inom doon. So, wala kang huhugasan. So, pwede kang magudo doon, pwede kang maligo at gamitin mo yun dahil hindi makakaapekto ang kanyang laway upang marumihan o madumihan ang kanyang ininuman ng tubig kung ganong kadami ang tubig. So, ibig sabihin, may limit ang dami ng tubig kung saan kapag mas mababa doon, kinakailangan mo talagang itapon ng tubig at palitan at hugasan ng lalagyan na yan. Dadako tayo ngayon sa tanong kahapon kung pwede bang paliguan ang aso. Siyempre, meron kang alaga na aso kung saan ito ay pinahintulutan ng Islam kung magbabantay ng iyong bahay o magbabantay ng iyong pananim o magbabantay ng iyong hayop, kung pwede bang paliguan. Kasi siyempre alaga mo yan para tagabantay, hindi para alaga mo sa loob ng bahay, kundi alaga mo bilang tagapagbantay. So pwede ko bang paliguan yung aso? So dito mga kapatid, nagkaroon ng opinyon ang ating mga ulama kung ang kanyang katawan ay kasama rin na marumi. Kasi nga napag-usapan natin kanina na ang mga scholar natin, sila ay nagkaisa dito na ang kanyang laway ay marumi. Maliban sa Malikiya, dahil ang Malikiya, ang kanyang laway, Jumhurul Fuqaha, karamihan sa mga scholar, ay marumi ang kanyang laway maliban sa Malikiya. Kasi ang Malikiya, ang sa kanya lang, malinis lahat. Ang marumi lang, kung titingnan natin sa Malikiya, yung galing sa kanyang bituka na ilalabas niya, ibig sabihin isusuka niya, yun lang ang marumi. So, isa-isahin natin banggitin, mga kapatid, bilang kaalaman, ayon sa opinyon ng ating mga ulama, tungkol sa, siyempre, napag-alaman natin ngayon, ang kanyang laway ay marumi. So, ang pag-uusapan natin ngayon, kasama ba dito ang kanyang balahibo? Ang kanyang katawan? Kung ito ba ay marumi, kagaya rin ba ng kanyang laway? O yung laway lang ang marumi?
So yan yung kailangan natin mapag-usapan ngayon. Kung titingnan natin mga kapatid, nagkaroon ng opinyon ang ating mga ulama kung kasama bang marumi ang kanyang katawan o balahibo. Sa tatlong opinyon. At ito rin ay nabanggit ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa kanyang libro na Al-Fatawa Al-Kubra. Sabi niya, "Amma al-kalbu falil ulama'i fihi thalathatu aqwalin ma'rufa." Ang aso, sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, pagdating sa kung marumi ba ang kanyang katawan, kung marumi ay pwede mo bang hawakan o hindi pwedeng hawakan, kapag nasagi ka niya sa iyong damit ay kailangan mo bang labahan yung damit na suot mo o hindi mo pwedeng labahan. Nagkaroon ng tatlong opinyon ng ating mga ulama tungkol sa balahibo o katawan ng hayop. Una, ahaduhuma, innahu najisun kulluhu hatta sha'ruhu. Kaqawli Shafi'i wa Ahmad fi ihda riwayatayn anhu. Ang unang opinyon ng mga ulama, at ito rin ang pinili ni Sheikh Al-Uthaymin at ni Sheikh bin Baz, rahimahumullah, at ito ang pananaw ng Shafi'iyya at pananaw ng isa sa pananaw ni Ahmad bin Hanbal, na pati ang kanyang katawan ay marumi. Hindi lang ang kanyang laway ang marumi, kundi pati ang kanyang balahibo. Pero ganun pa man, itong nagsabi na ito na pati ang kanyang balahibo ay mayroon silang kondisyon. Mayroon silang kondisyon kung kailan ito magiging marumi ang kanyang balahibo. Yung kanyang pawis. Kung ang kanyang balahibo ay basa. Kasi ang sabi rin ng nagsasabi na marumi rin ang kanyang balahibo o ang kanyang balat o ang kanyang katawan, kung dry, kung tuyo ang kanyang balat, kung tuyo ang kanyang katawan, itong nagsasabi na marumi ang kanyang katawan, kung tuyo, walang basa doon sa kanyang katawan at nadikitan niya yung damit mo, ay hindi ito maituturing na marumi. Kaya wala kang huhugasan. Inshallah, naintindihan. Ang pananaw na nagsabi na marumi pati ang kanyang katawan, pero sa kondisyon kung basa. Kasi kung hindi basa ang kanyang balahibo o ang kanyang katawan, pagkatapos nasagi niya ang iyong damit, ay wala kang huhugasan. Dahil hindi siya basa. Pero, kung basa ang kanyang balahibo, itong pananaw na nagsabi na marumi ang kanyang katawan o kanyang balahibo, kung basa ang kanyang balahibo, o kaya ang kamay mo ang basa, o yung suot mo ang basa, tapos nasagi ng kanyang katawan, basta mayroong basa doon sa pagitan ng dalawa, maging balahibo niya ang basa o yung kamay mo ang basa, at nagkadikitan doon o nakadikit doon sa kanyang balahibo, is automatic para sa mga nagsasabi na ito, katulad nila Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, at ni Sheikh bin Baz, huhugasan mo ng 7 beses ang damit mo. Huhugasan mo ng 7 beses ang damit mo o ang kamay mo. Basta nadikitan o nasagi ng kanyang balahibo na basa ang kanyang balahibo o kaya ay ang damit mo o ang kamay mo ang basa. So yan ang pananaw ng ilan sa mga eskulat natin. At pagkatapos kong banggitin mga kapatid, ay ipapaliwanag natin kung saan dito ang pinakamalapit sa tama. Para sa akin. Pangalawa na pananaw, والثاني إنه طاهر حتى ريقه كقول مالك في المشهور عنه. May pangalawang pananaw na pati ang kanyang mapalaway man niya o ang kanyang katawan ay malinis. So, puro malinis yun. Maliban siyempre kung ang lumabas sa kanyang bunganga ay galing sa kanyang isinuka. So, yun ang marumi. So, ibig sabihin, maging basa man ang kanyang katawan o kaya ay nadilaan kanya, hindi mo siya lalabahan ng 7 beses. Kasi malinis. Pero itong pananaw na ito ay mahina. Pangatlo, inna riqahu najisun wa inna sha'rahu tahirun wa hada madhhabu Abi Hanifati wal mashhur anhu wa huwa ar-riwaya al-ukhra an Ahmad. Pangatlong pananaw, at ito ang aking pinili, na mas matibay ang katibayan. Itong pangatlo. At ito ang nakikita ko na mas malapit sa tama. Na ang marumi lamang ay ang kanyang
laway. Kasi yun lang talaga yung nabanggit sa hadith. Ngunit ang kanyang balahibo o ang kanyang katawan ay malinis. At ito rin ang pinili na pananaw ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. So, ibig sabihin mga kapatid, kung nadikitan ng unasagi ng aso ang inyong suot, okay? Para mas malinaw, kung nasagi ng aso ang iyong suot, basa man o hindi basa ang nakasagi sa inyong damit, ay hindi marumi ang inyong, wala kayong huhugasan. Wala kayong huhugasan. Bakit? Kasi hindi naman marumi ang kanyang balahibo o ang kanyang katawan. Dahil ang marumi na nabanggit sa hadith ay ang kanyang laway. Yun ang nabanggit sa hadith. Ang marumi ay ang kanyang laway at hindi ang kanyang balahibo. Ngayon, kung titingnan natin yung nag-aalaga ng aso na bilang tagapagbantay ng kanyang bahay, ang original dito mga kapatid, hindi ito dapat sa Islam na yung aso na yan na alaga mo is paliliguan mo kasi isa yun sa pag-aalaga ng aso na hindi yan kasama doon sa pinahintulutan. Maliban kung ang aso na yan ay sobrang dumi. Kung saan baka madikitan niya yung mga, kumbaga, maruming-marumi na yung katawan, so dito pinahintulutan. Pero yung pinapaliguan mo araw-araw yung aso para malinis, hindi po yan kasama sa pinahintulutan ng Islam. Bawal po yun. Kasi kasama yun sa makakapagbawas sa'yo ng gantimpala na kirat o kiratan, araw-araw, kapag ganun ang ginagawa mo sa aso mo. Hindi po dapat ganun. Pagbantayin mo lang yan kung wala ka naman nakikitang marumi sa kanyang katawan na makakaapekto sa bahay ninyo o sa mga kagamitan ninyo, hayaan mo na yung aso. Bakit kailangan mo paliguan araw-araw? Hindi po kailangan yun. So kung titingnan natin mga kapatid ang kabuuan, okay, ng ating tinalakay ngayon, ang katawan ng aso at ang kanyang balahibo ay hindi po marumi. Ang marumi lamang ay ang kanyang laway dahil yun lang yung nabanggit sa hadith. So inuulit ko, siyempre, ang pananaw nila Sheikhul Uthaymin at Sheikh bin Baz ay marumi kapag basa ang kanyang katawan. So yun po ang pinili nila. So siyempre, mga scholar natin yun. So, yun ang kanilang pananaw. Pero, ang aking nakikita na mas pinakamalapit sa tama ay hindi marumi ang kanyang balahibo. Dahil hindi inabanggit sa hadith. Dahil yung laway niya, kung tutuusin, is amunong ta'abudi. Ibig sabihin, hindi natin alam. Kasi kung tutuusin, yung maraming hayop na haram, pero hindi nabanggit na yung laway nila ay marumi. Kung saan huhugasan mo ng pitong bisis kagaya ng aso. So, espesyal ito sa aso na ang laway niya ay yan ang pinakamarumi. Ngunit ang kanyang katawan, ang kanyang balahibo, babalik sa original nitong batas na malinis yan, mananatiling malinis yan at dalisay at hindi makakaapekto sa inyong suot o inyong kagamitan. Sa inyong kagamitan. So, ganun pa man, kung sakali na ang balahibo ng hayop na yan, na aso, ay basa at nadikitan niya yung damit, so, ang pinakamainam pa rin, siyempre, kung nahawakan mo yan na mabasa yung kamay, pinakamainam, hugasan mo ang kamay mo, hugasan mo ang pantalon mo, o ang suot mo, o ang palda mo, o ang abaya mo, pero okay na yung isang beses lang. Okay na yung isang beses lang. So yan po ang kabuuan ng ating talakayan ngayon tungkol po sa kung ang kanyang katawan ba ay marumi. Pero inuulit ko na ang marumi lamang ay ang kanyang laway at hindi kabilang dito ang kanyang balahibo. Pero siyempre yung kanyang dumi, siyempre lahat naman talaga ng hayop na marumi, ang kanyang original ay haram, is marumi rin ang kanyang dumi. So ano pa bang kailangan nating malaman dito sa bagay na ito? So, minsan may katanungan din pala kailangan kong idagdag, kung nakakasira ba ng wudu. Hindi po nakakasira ng wudu ang kanyang laway. Kung madilaan ka niya sa kamay at nakapag-wudu ka na, ang kailangan mo lang gawin, hugasan mo lang 7 beses ang kamay mo, pero hindi masisira ang iyong wudu. Hindi masisira ang iyong wudu. Dahil hindi kabilang sa nakakasira ng wudu ang madilaan ka ng aso. So, hugasan mo lang kung saang parte ng iyong katawan ang nadilaan ng aso at yun lamang ang hugasan mo ng 7 beses. Yung baboy ba kagaya rin ba ng aso? So, hindi po siya kagaya ng aso. Kasi aso lang ang binanggit na 7 beses. Pero ang baboy ay hindi po siya nabanggit na hugasan ng 7 beses. Pero marumi rin siyempre ang baboy. Pero aso ang nabanggit na 7 beses mong hugasan. Kaya kapag nasagi ng baboy
unang katawan ng baboy ang suot mo, so wala problema doon. Hindi naman nadumihan yung damit mo. Pero kung basa, mas mainam na hugasan mo, kahit isang beses lang, okay na po yun. Dahil ang binanggit lamang na marumi ay ang kanilang laway at hindi ang kanilang katawan. Dahil walang dalil, walang katibayan na nabanggit na ang katawan nila ay marumi. Kasi kung ito mga kapatid ay marumi, maraming aso ang lumilibot o sa Madina sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pero walang naitala, walang naibalita, walang naisalaysay na inutusan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na lahat ng nadikitan ng aso, hindi po may iwasan na yung mga aso na yan ay maulanan. Hindi po maiwasan yung mga aso na yan sa time ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mabasa ang kanilang katawan. At hindi rin maiwasan na may madikitan doon sa masjid, doon sa kanilang mga gamit na isinampay. Kung marumi man yun, di sana mayroon nang naitala o naikwento sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na inutos niya sa mga sahaba na hugasan ang kanilang nadikitan ng kanilang katawan na basa kasi hindi na po maiwasan yan. Ta'khirul bayani fi waqtil hajati la yajuz. Ang pagpaparating natin sa mga tao kung saan hindi naman nasabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi pinahintulutan. Kaya kung talagang ito ay marumi, di sana mayroon nang naikwento sa atin dahil maraming aso sa Madina sa time ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So ngayon mga kapatid, dahil ang tanong ninyo ay pagdating sa yung nadilaan niya kung ilang beses hugasan, so 7 beses hugasan ang kanyang nadilaan o ang kanyang ininuman, yung paglalagyan. So dito mga kapatid ay kung titingnan natin ay saan na ba yun? 3 pamamaraan ng paglilinis sa dinilaan ng aso. Yung gagamitan mo siya ng lupa, yung gagamitan natin siya ng buhangin o gagamitan natin siya ng lupa, ay 3 paraan ang pamamaraan ng paglilinis gamit yung lupa o ang buhangin doon sa paglagayan ng tubig. So, tingnan natin yung pananaw na ito. Una na paraan ng paglilinis ay tubig muna ang uunahin mo. Hugasan mo muna ng tubig at ang pang-7 beses ay buhangin. So, yung unang pamamaraan, tubig muna, 6 na beses, and then ang pang-7 ay ang buhangin. Pangalawang paraan ng paglilinis ng ano ba yan? Yung lagayan, katulad ng palanggana o balde na kanyang dinilaan o yung mga kaldero, ay pangalawang paraan, buhangin muna, ilagay mo buhangin, and then sundan mo ng 6 na beses, bali 7 beses lahat, tubig. Okay? At ang pangatlong pamamaraan ng paglilinis ng kanyang dinilaan o kanyang ininuman ay paghahaluin mo yung tubig. Ihahalo mo na yung lupa o buhangin sa tubig. At ito po ang pinili na pananaw ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Lahat yun ay pwede mga kapatid. Lahat yun ay pwede sa anuman sa 3 na yun. Ganong paraan ng paglilinis. Unahin mo ang buhangin, ipahuli mo ang buhangin, ihalo mo ang buhangin sa lupa. Bakit? Kasi sabi ng mga doktor, ayon sa pag-aaral, ay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, alam na niya ito. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nagbabalita na hindi pa nangyayari. Dahil ang buhangin mga kapatid, kaya niyang patayin ang mga bakterya na hindi kayang patayin ng kumukulong tubig. Kasi kung kayang patayin din naman ng iba, mga joy na yan, o mga action na yan, di sana hindi na ito naitala sa atin. So, ibig sabihin, yan ang pinakamatindi na panglinis talaga yung buhangin. At sabi ng mga scholar natin mga kapatid, yun po yung pag-aalaga ng aso, kung saan kasama ninyo, sa pagtulog, sa pinapaliguan ninyo, nagiging dahilan po yan ng pagkabulag ayon sa pag-aaral. Nagiging dahilan po yan ng pagkabulag. Mayroon pong sakit dito, nabanggit ng mga ulama natin, hindi ko po masyadong mabasa yung sakit na yun na makukuha. Ito po ay mga terminolohiya na ginamit ng mga doktor na nakukuha mula sa katawan ng hayop na yan na nagiging dahilan ng pagkabulag. So, kaya isa po ito sa dahilan na huwag po natin alagaan ang hayop o aso na yan na wala tayong mabigat na dahilan. Maliban kung magbabantay sa ating bahay o sa ating mga pananim. Unang-una mga kapatid, ang pag-aalaga ng aso bilang tagapagbantay ng bahay, hindi po sa loob ng bahay. Hindi po sa loob ng bahay magbabantay ang aso kasi hindi papasok ang anghel kung ang iyong alagang hayop na aso na yun ay sa loob. Dapat kung magbabantay sa labas siya at hindi sa loob ng iyong bahay. Ustad, pwede po bang ipagluto ng pagkain ng aso pero lahat ng gagamitan niya ay walang problema. Brother, Gumiho, Nguda, Sulaiman, isa yan sa karapatan ng hayop sa atin. Magkakasala tayo pag yung aso na alaga natin, hindi natin pakainin. Karapatan na yan. Inna Allah katabal ihsana ala kulli shay'in. Katotohanan ng Allah ay pinagutos niyang pagitunguhan natin lahat ng
bagay. Lahat, hayop, tao, kahit hindi Muslim yan, kahit hayop yan, pakainin natin. Karapatan ng hayop yun sa atin. Magiging daan pa yun para tayo makapasok sa paraiso. Alam niyo ba na may isang babae na nagbibinta ng kanyang katawan? Isang babae na prosti, noon, nakapasok sa paraiso dahil lang sa nagpainom siya ng aso, na uhaw, nakapasok siya sa paraiso. Na mayroon din naman isang babae na nakapasok sa impyerno dahil pinabayaan niya ang pusa na hindi pakainin. Kaya maging dahilan yan, makapasok ka sa paraiso dahil sa pagpapakain mo sa aso, kahit hindi mo alaga. At maging dahilan din na makapasok ka sa impyerno, kahit aso yan, at ikulong mo at pabayaan mo at hindi mo pakainin, maging dahilan na makapasok ka sa impyerno. Hindi porkit marumi ng hayop yan, ay bawal na natin pakainin. May gantimpala po kay brother pag pinakain nyo ang aso. Paano po kung ang damit ko ang nadilaan niya, hugasan din ba ng lupa? Yun ang sabi ng mga scholar natin, Sister Nabila Madag, huhugasan ng lupa, pero ito ay sunnah, ayon sa ibang ulama. Sunnah na samahan mo ng buhangin. Siyempre ngayon, mahirap naman yung washing machine na may buhangin yung washing machine. Ha? So, okay na po na kahit sabon lang. Kahit sabon lang, ito ay pinahintulutan ng Shafi'iyya. So, okay lang po, Sister Nabila, na wag mo nang samahan ng buhangin, gamitan mo na ng Tide, o ano bang kwan dyan, uri ng sabon.